Yan na, mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga ka-business, sa ating pong mga kapapi. Kumusta na po kayo? Ano na po ang ating nararamdaman? Sa panahon ngayon, napapansin niyo po ba, ramdam natin kahit papano ang lungkot ng ka-business house? Alam niyo po mga idol, ang ating pong reaction video ay papasok po sa usapin, unahin po natin doon sa usapin ni Papa Dins, ano? Ah, ito po ay patungkol sa rito issue. Kasi po, naglabasan po yung mga issue na hindi pa man natatagpuan si Bong ay nererito na daw di umano kay Bogey. Alam niyo po ba mga idol, kung atin pong titingnan, hindi po nagmula kay Papa Dins yung pagrerito, yung usaping pagrito. Ito po ay nagmula sa comment section. So, pasintabi po sa atin para paglilinaw lang, maging parehas din lang tayo. Comment section po ang nag-umpisa. Sabi, mabuti pa si Jinky, hindi umano ay ganito, andyan si Bogey. So sa ganitong usapin, nilinaw yan ni Papa Dins. Una, siyempre, hindi maganda, no? Hindi maganda kung ganun ang kakalabasan. At hindi papayag si Mr. Kabisnes at ganoon din po si Papa Dins. Dahil, una, nakakahiya naman sa pamilya nila Chinkin. Ganito na nga po yung sitwasyon, ito na nga po ang nangyayari, lalagyan pa natin ng mga bagay na ganyan. So sana maliwanag para sa atin. Huwag naman tayong magalit kay Papa Dins kasi tila nababas si Papa Dins, no? Kung saan ang usok ay nagmula sa comment section at nang umapoy, tila nagmula na kay Papa Dins ang usapin. Unfair naman yan sa isang Papa Dins. Kaya lang pinag-usapan yan nila ni Bogey upang sa ganon ay malaman ni Bogey kung ano yung tinakbo ng comment section at kung ano ang magiging saloobin ni Bogey. Siyempre, involved ang pangalan niya, lumabas. Pero I think kahit si Bogey ay hindi na mapapayag sa ganon. Dahil ang pag-ibig, ang usaping damdamin ay hindi naman ito laruan. Kaya maliwanag ko sana para sa lahat na hindi si Papa Dins ang pinag-umpisahan nito, kundi ang comment section. Nag-umpisa ang comment section dahil may mga taong nainis kay Bong, dahil may mga taong nagulat kay Bong, nadismaya kay Bong, which is normal naman talaga. Ako, nire-respeto ko ang damdamin ng comment section. Kasi una, pare-parehas tayo, di ba? Andyan tayo sa point na talagang expected natin, ito na, ayos na ang lahat, all of a sudden ganito. Meron pa nag-comment, may nag-comment sa akin na sabi niya, Kuya J, hindi ba plenano ni Bong ang lahat ng ito kasi nun daw na magkita sila at sagutin si Bong ni Jinke ay sinabing wala bang goodbye kiss. I think ako para sa akin, lahat ng espekulasyon, lahat ng mga posibleng masasabi natin sa kasalukuyan ay invalid. Bakit invalid? Kasi wala tayong konkretong batayan Nandun tayo sa punto na puro hinaga lamang. Nandun tayo sa punto na espekulasyon lamang. Nandun tayo sa punto na baka ito, baka ganito, baka ganyan. Bukod tangi, ang makakasagot lang niyan ay si Bong. Kaya nga lang mga idol hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa po nakikita si Bong. Hindi pa po nagpapakita. Although may mga hint na tayo, no? Kasi may mga pinupunta na sabi, yes, nakita na si Bong. Pero ano ang dahilan at bakit nagiging mailap ngayon si Bong? Sabi nga ng ilan parang pagdating doon siguro hindi nagtatagal, liikot na naman siya o lilipat na naman sa ibang lugar. Kaya hanggat ganun ang takbo, masasabi ko hindi makikita si Bong dahil si Bong mismo ang umiiwas sa ka-business. At lahat ng ating mga espekulasyon, lahat ng ating mga katanungan, lahat ng ating mga agam-agam ay mananatiling walang kasagutan until sa time na hindi nahahanap si Bong. Ang pinaka-worst na senaryo nito, nararamdaman natin yung epekto sa puso, sa isip ng ka-business, higit lalo po kay Mr. Ka-business. Doon po sa kanyang vlog, naramdaman natin, marami nga po ang nagbabasa ko doon, marami ang nagsasabi, ka-business, di ba sinabi mo hindi po bibitawan si Bong ka-business, hindi. Ako para sa akin, wala namang sinabing direktang bibitawan niya si Bong, di ba? Wala doon. Dapat maunawaan natin yung damdamin ng isang tao. Kasi si Mr. Ka-business, isipin ninyo yung isang tatay na ginawa mo ang lahat para sa anak mo,
excited ka dahil eto na, papunta na tayo sa ganito. Okay, magkakaroon na tayo ng kasalan. Yung pinaka highest peak ng moment ng isang tao dahil gusto mo siyang baguhin. Then all of a sudden, nandun na, boom, ito ganito. Ganun ang nararamdaman ni Mr. Kabisnes. Unawain sana natin ang punto na yan. Naglabas lang siya ng saloobin, which is normal sa isang tao. Yan siya ay tao si Mr. Kabisnes. So lahat ng kanyang mga sinabi ay mga saloobin lang niya. Pero sa puntong ito, gusto ko sanang magbigay ng unsolicited advice kay Mr. Kabisnes. Siguro, Mr. Kabisnes, sa mga susunod at darating na mga pagkakataon, kung mauulit ang mga ganitong senaryo, mayroon kang tutulungang tao na ganito, siguro maging aral na rin para sa iyo. With due respect, Mr. Kabisnes, yung bang mayroon kang reservation na kahit gaano ang puso mo, gusto mo siyang tulungan ng tudo-tudo, yung bang may reservation ka, lalo na sa usapin ng puso at damdamin, kasi hindi talaga natin mahawakan ang damdamin ng isang tao. Yun po yung isa sa ko Kasi di ba, si Bong, talagang, siyempre, andun kay Mr. Kabisnes na talagang gustong ibigay niya yung lahat para kay Bong, para mabago si Bong. Kasi yun naman yung talagang pinupunto ni Bong Kaya nga lang, ang isip ni Bong is unpredictable. Di natin di natin kumbaga hindi mo maarok ang tunay na damdamin ni Bong. Kasi para siyang para siyang kunting lang, parang posporo. Kunting dikit lang, pag mayroong hindi, spark agad. Tapos ang pinakamahirap, dahil kusang lalayo na hindi na naman lang magsasabi kung ano ang dahilan. So, yan po ang nakakasakit. Doon po sa mga taong nag-comment question yung damdamin ni Mr. Kabisnes doon sa huling vlog niya. I think unawain natin si Kabisnes sa puntong gusto lang niyang maglabas ng kanyang saloobin. Patikim kasi nadismaya siya, na-disappoint siya doon sa yung parang bakit nangyari ang ganito? Di ba? Kasi sobrang sobrang kahit tayo man, di ba? Kahit tayo man mga followers, sobrang kumbaga speechless ka. Shock. Ganito. Ang bukod tangi siguro, natin is sana para kay Bong, please naman, kung nakikinig ka o nababasa mo ito, paawa ka sa mga taong nagmamahal sa iyo, sa mga followers mo. Kay Mr. Kabisnes, di naman sila galit sa iyo Importante lang na malaman kung ano ang bottom line, bakit nagawa mo ang bagay nito. At syempre mo, kung mahal mo si Jinky. Kasi titingnan natin yung aspeto ni Jinky. Si Jinky yung tao na totoong inunawa si Bong Totoong minahal at niyakap ni Jinky yung mga nakaraan ni Bong. Totoong bagay yun Diba? So, sana itong mga ganitong pagkakataon, mga idol, marinig ito ni Bong. At isang magugulat na lamang tayo nandyan. Ano man, ito win-win. Ano man yung kanyang itsura na sa kasalukuyan, bumalik man siya sa kanyang dating bisyo, ang pinaka-importante, magpakita siya at sabihin niya ang lahat ng mga bagay. I do believe nandiyan yung pangunawa ni Mr. Kabisnes. Kaya nga lang, kung bumalik man si Bong doon sa dati niya, kung halimbawa bumalik siya sa dati niyang bisyo, uminom uli siya, uli siya, may consequence naman yun Importante, kahit sabihin niya gano'n, so siguro haharapin niya ang consequence. Kasi bilang tao na nagmamahal kayo, hindi naman pwede na itolerate niya ni Mr. Kabisnes yung bagay na yan. So kung gusto natin baguhin si Bong, dapat kumbaga baguhin siya sa pamamaraan na kailangan ibigay sa kanya yung sistema na pwede totally mabago siya. Parang gano'n.
Ang hirap no mga idol, ako man no, nahihirapan ako pero sobrang naawa ko kay Papa Dins dahil kahit siya mismo na andyan yung puso niya ng pagtulong ay nabibigyan ng nababash no. Si Mr. Ka-Business, yung kanyang saloobin na sinabi, naramdaman ko po yun. Nakita ko at naunawaan ko ang damdamin niya sa kasalukuyan. At inaabangan ko nga kung ano po yung bagong video. Talagang makita natin mga idol. Naramdam natin yung disappointment sa buhay ni Mr. Ka-Business. Hanggang ngayon yung mga idol, wala silang bagong upload no. Inaabangan ko, which is dapat may upload na sila. Pero yun lang po, Mr. Ka-Business, ano? Sana ay hindi po kayo magpa-apekto sa nangyaring ito kay Bong. Naniniwala tayo na may mga bagong pagkakataon na mabubuksan. Mayroong magandang kararatingan, kahihinatnan itong mga buhay na nangyari kay Bong sa kasalukuyan. Maging may makuha tayong, mapulot tayong mga aral para sa sarili mo na kumbaga magkaroon ka pa ng mas maigting na batayan in terms of pagbablog at pagtulong. So magandang yan, magandang namin. So sana tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng vlog kasi namimiss ka rin ng tao. Ako man ay nakakaramdam ako na talagang sobrang nalulungkot ka sa nangyaring ito. Pero life must go on, Mr. Ka-Business. Hindi mo rin naman kasalanan ng lahat dahil hindi mo hawak ang puso't isipan ni Bong. Maaaring siguro nagkaroon ka lang ng pagkakataon na masisi mo ang sarili mo dahil naunawaan ko yung punto de vista mo na gusto mo talagang ilagay na sa pinakamagandang pagkakataon na talagang baguhin si Bong. Pero katulad yan ng dati, hindi natin hawak ang puso ni Bong. Unpredictable yung pag-iisip ni Bong. At ito na nga po ang nangyari. Bagkus, mga idol, patuloy po rin ang aking apila sa lahat ng mga nagmamahal kay Bong. Magdasal tayo na hopefully one of these days bumalik na si Bong sa Ka-Business upang linawin ang lahat. Sa inyo po mga idol, dasal lang po tayo. Stay positive lang po tayo at huwag malungkot. Mr. Ka-Business, life must go on. Bera tayo. Taong gala po mga idol. Let's do correct and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa Dens. And of course, sa lahat ng mga kagumang and of course, ang ating pong mga Ka-Business reactors. Hanggang sa muling video mga idol. Marami pong salamat and 2025 na. Life must go.